Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:03 sa hapon. Mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon, Western Visayas. Isa ka empowering nga hapon sa aton nga mga kababainhan, diin man nga bahin sa nga pungsod Pilipinas kag sang kalibutan. Adlaw kita sang Martes, Abril 21, 2026. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Of course, sa ngalan sang inyong regular anchor, ang inyong regular host sang sininga programa, ako na yung inyong makaupod, Hope Torrichante. Talos, no, kay Marian Grace Ereñeta. Welcome na sa panibago naman nga edisyon sang Babayi Ka, diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Subong nga adlaw mga kabyanan diri sa programa Babayi Ka. Makaupod nato, no, isa na naman ka empowered nga babayi. Makaupod nato, no, diri sa programa Babayi Ka. Ang Gender and Development Focal Person sa Schools Division of Iloilo City. So, makaupod naton later live via Zoom si Ma'am Nicole Joy Silva Frias. Aton hibaluon, no, bilang hepe, no, sa Gender and Development sa syudad or sa Schools Division of Iloilo City. Ano ayhan ang iya nga papel, no? And nga importante nga may ara kita sang GAD, no, o kon Gender and Development Program sa Schools Division Office of Iloilo City. Paano ayhan ginapatuman, no, sang Department of Education diri sa syudad sang Iloilo ang mga pulisiya kag mga aktibidad, no, natuhoy sa aton nga gender and development. And paano ini makabulig sa aton nga mga manunudlo, no, kag mga estudyante diri sa syudad sang Iloilo ang mga gender and development programs. So bantayan mga kabyanan later, no, makaupod naton live via Zoom si PDO1 GAD Focal sang Schools Division Office of Iloilo City, si Ma'am Nicole Joy Silva Frias.
And if may ara ka mo questions kay Mama Nicole, pwede nyo i-comment para mapalabot man naton sa aton nga dinapit no diri sa programa Babayi Ka. But before that mga kaabyanan, i-check anay nato no ang lakat sang panahon kaupod no ang aton nga Department of Science and Technology Pag-asa. Aton i-check no kamustayhan ang mangin lakat sang panahon sini nga adlaw and of course no for the rest of the week. Syempre i-check nato no ang padayon nato nga pagbantay no sang heat index diri sa syudad sang Iloilo. So para magiyan kita mga kaabyanan sa pinaka-latest sa lakat sang panahon, makaupod naton si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Engineer, maayong hapon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, maayong hapon. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw sang Tuesday, April 21, 2026. Easterlies nag-aapekto sa may Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natong ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangilat ug panagoob, tugas ng easterlies. Makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast, nga magadala sa makasarangan ni pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:36 kaginang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index ay posible magkalabot 41 degrees centigrado. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Daploy Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Engineer Silvestre, no, subong nga adlaw malauman nato no ang 41 degrees Celsius nga heat index. What about for the rest of the week, Ma'am Silvestre, no? Based man sa inyo nga padayon nga monitoring no sang aton nga heat index. Anong lauman sang aton nga mga pumuluyo? Well, expect lang ka ma'am, mag-range ang ating nga heat index from 37 to 42 degrees Celsius, ma'am. And last na lang ma'am, no, imo nga panugyan sa gihapon sa aton nga mga tagpalamati. Ang ano lang kita, stay hydrated, mag-inom kita sa madamong nga tubig, magsuksok lang kita sa mga lightweight, light-colored clothing, kag magdala lang kita pero may some protection sa init. Kag kung ano lang, kung possible, hindi lang gid kita magpabalad sa adlaw. Yes. With that, Engineer Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Welcome, ma'am. Nabatian mga kaabyanan si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. So 41 degrees Celsius ang lauman naton diri sa Western Visayas nga heat index no kun kapaangon. So ang sa gihapon no ang panugyan sa aton nga mga authorities no that includes DOST Pag-asa nga magsuksok sa mga light clothing no and also magdala sang inyong nga payong kalo and inom sang madamo nga tubig. Nagpanugyan man mga kaabyanan ang Iloilo Provincial Health Office sa mga health-related illnesses nga sarang matuga no sa tuman nga init nga naeksperyensyahan nato no diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Summer season, so summer heat is on no. So please maging mindful kita no sa aton nga palibot, pangapinan nato ng aton nga ikaayong lawas. And syempre no i-mind naton ang posibilidad sa mga heat-related illnesses. Hindi gid kita magpabulad no sa direktang init sang adlaw. I-limit naton ang aton nga mga outdoor activities pursuant man no sang sining aton nga panyempo no diri sa pungsod Pilipinas.
babay naman sang Kanlaon mga kaabyanan may nakabalhag no sang 25 ka volcanic earthquake ang DOST FIVOC sa bulkang Kanlaon. Lakip na dira no ang isa ka volcanic tremor no nga naglawig sa 7 ka minuto. Samtang ang sulfur dioxide flux so kon ang asupre nga ginpagwa no sang bulkang Kanlaon naglabot naman sa 1,811 tons no sang Abril 20, and sa gihapon nakasaka no sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon. Wala pa inigin papanaog mga kaabyanan, so hindi sa gihapon no or hindi gid kita magsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sang Kanlaon. Philippine Standard Time, 1:13 sa hapon, mga kaabyanan, sa aton na nga pagbalik, makaupod na naton ang aton nga espesyal nga bisita. Makaupod naton siya live via Zoom, ang Gender and Development Focal no, sa Schools Division Office of Iloilo City. Istoryahan naton ang mga lihok, aktibidad, programa no sa Gender and Development sa Schools Division of Iloilo City, pinaagi kay Ma'am Nicole Joy Silva Frias. Bantayan sa pagbalik sang Babay Ka. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Philippine Standard Time, 1:16 sa hapon. Sa gyapon mga kaabyanan, ini ang programa Babay Ka. And sa ngalan, no, sang inyong regular anchor, Marian Grace Serenieta, kung anay ang inyong kaupod, Hope Torrechante. Sa sining tinion mga kaabyanan, ato na nga abi-abihon ang aton nga espesyal nga bisita. Ang Gender and Development Focal sa Schools Division Office of Iloilo City, si Ma'am Nicole Joy Silva Frias. Hi Ma'am Nicole, maayong hapon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hapon ma'am, thank you gid sa paghatag sang amon nga opportunity sa amon sa STO Iloilo City po. Yes. Thank you so much Ma'am Nicole no sa pag-say yes nga makaupod ka namon diri sa programa no Babay Ka para mapaalinto naton sa aton nga mga tagpalamati ang mga gender and development programs no sa Schools Division Office of Iloilo City. Ma'am Nicole, no, una sa tanan, no, paano ba lang imo nga papel bilang hepe, no, kon head sang Gender and Development sang DepEd Iloilo City, Ma'am Nicole? Okay.
So once again, I am Nicole Joy Silva Frias po, Project Development Officer at the same time, Gender and Development Focal Person of STO Iloilo City. I'm very happy po and grateful sa amon ning opportunity because naga-inline gid ni sa amon nga gender and development awareness ang amon nga division. Actually po, I was recently designated lang as the focal person sa division, pero hindi po bag-o sa akon ang gender and development. Sa sektor po sang edukasyon, nag-play gid sang vital role ang education para nga mag-hone kag mag-shape sang kabataan. So dira po nagasulod ang akon nga role as the focal person. Una po ako ang nagaplano sang mga projects, programs, and activities naton in line sa gender and development. Maliban dyan po, nag-implement ako. Ako ang nagapanguna, ako ang nag-lead para nga mag-connect po ang aton nga mga eskwelahan kag mga partner agencies, mapa-public or private agencies po. At the same time, wala po ga-stop sa implementation ng aton nga role. After implementation, may ara pa po kita monitoring and evaluation para makita naton kung may impact gid bala ang mga programa nga ginahimo naton sa sektor sang edukasyon sa aton nga mga manunudlo kag mga kabataan. Yes. Ma'am Nicole, na-mention mo no nga isa man ikaw ka Project Development Officer no sa SDO Iloilo City, and an added task ini no ang gender and development as a focal person dira no. So wala ka bala nagpangduwa-duwa Ma'am Nicole no to accept the designation nga mangin God focal person? Ay, wala gid ma'am. Ang God abi kag ang akon nga role as the Project Development Officer kay maliban dyan po nagahandle man ako sang learner rights and protection. So naga-connect man po ang duwa ka programs nga ginahandle ko. So may ara man connected sa learner rights and protection ang God, may ara man po sa mental health. So hindi wala ko siya ginalantaw as challenge because as long as I love what I'm doing po, naga-enjoy gid ako sa pagserbisyo sa aton nga mga kabataan. Wow. Amo na yan, no? Ang matudtuod nga serbisyo publiko. Wala naga-say no sa mga pagpanghangkat or iban pa nga mga challenges, no? Ma'am Nicole, ano bala, no? Ano bala ka importante nga may ara kita sa gender and development, no? Sa aton nga sektor sang edukasyon, no? Especially diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Okay po. Importante gid ma'am ang gender and development kay sa eskwelahan dira po hulma ang paminsaron kag pamatasan or values ng kabataan. So kung may gender sensitivity kita sa eskwelahan, Yes. mas naganubo ang diskriminasyon. Kung maganubo ang diskriminasyon, naganubo man po ang aton nga bullying cases. So may ripple effect na po sa education naton kung paano man naton i-hone ang kabataan, hindi lang dapat academically ga-excel sila. So Correct. dapat ang ilang nga pakitungo sa ilang nga mga kapwa nga estudyante man at the same time sa ilang nga mga manunudlo. Yes, more on education ni siya Ma'am Nicole nung aton nga gender and development para nga matudluan no ang aton nga mga estudyante, mga ginikanan and also mga manunudlo no sa isa ka institusyon. Ma'am Nicole, based sa inyong pag-observe no sa inyong community dira, present sa gihapon ang discrimination, bullying na kinahanglan i-address no sa aton nga God desk, Ma'am Nicole. Yes po. So as ginhambal ko po gaina, learner rights and protection, focal man po ako sa amon nga division. Yes. So monthly po naga-collect man ako sa mga bullying cases naton. So ang kagandahan po sang LRP or learner rights and protection, na-include na po diyan ang gender-based bullying. So dira po makita naton ang pattern kung monthly nagataas o naganubo ang aton nga mga cases sa eskwelahan. So far po, since sa pagpungko ko, wala po kita masyado cases Wow. sa gender-based bullying sa Schools Division of Iloilo City. Kad nagapatigid ako, ma'am, nga dako gid nga parte ang pag-involve naton sa mga seminars ng mga kabataan. Dapat po involve aton nga mga kabataan, mga student leaders man or regular students, dapat po aware sila kag advocate man sang child protection. Kay madala nila ini, ma'am, hindi lang sa eskwelahan,
pati sa ilaman nga panimalay. Correct, no? And we're happy to know nga significant, no, ang drop sa cases, no, sa mga gender-based discrimination diri sa SDO o kung sa Schools Division Office of Iloilo City. Ma'am, ano bala ang katuyuan no, or handom sa aton nga GAD program? Kay ti may mga kauturan kita medyo confused pa, no? Hindi pa gid amo na ka ang level of awareness nila bala sa GAD hindi pa amo gid na, no? Kay ti may dyan nga naga-question nga kinahanglan gid naton magka GAD program, no? That's unnecessary or dugang lang na nga budget, no? So para sa imo para mas maklaruhan ang aton nga mga tagpalamati, Ma'am Nicole, no? Ano bala ang mayor, no, nga handom sa mga GAD programs naton? Okay. So throughout the year po, I can say na-establish naman ang gender and development diri sa SDO Iloilo City. Kung may isa kami nga handom, as GAD focal po, ang pinakahandom ginamon is maging fully aware kag oriented, ma'am, ang tanan ng mga ara sa eskwelahan. Hindi Yes. lang ang mga teaching kag non-teaching staff, Mhm. pati ang institution personnel, mga kabataan, ang aton nga mga ginikanan, kag ang mga partner agencies. That's why po, mag-opening of class naman this school year 2026-2027, Mhm. kina-plan gid namon, may mga proposed plan po kami nga tani top gid namon ang tanan nga mga ga-involve sa eskwelahan. Hindi lang po ang mga maestra kag kabataan ang dapat namon i-orient. Big role man po ang ginikanan sa amo ini nga initiatives sang division. Yes, that is true, no? Collective effort kiti hindi lang iniya papel, no, sang education sector, no, but it's an effort, no, sang komunidad, ang kabataan, manunudlo kag ginikanan. Ma'am Nicole, no, kainan na mention mo, no, nga nag-decline ang numero sang mga gender-based discrimination or biases, no? Paano nyo ayhan ginapatuman ang mga polisiya para agud, no, nga mapanubo gid ang aton nga mga cases nga ini? Okay. So ginapatuman namon ini, ma'am, paagi sa pag-integrate sang gender and development sa aton nga mga policies like sa anti-bullying kag sa child protection policy po. Pati po sa lesson delivery kag mga school activities naton para makita naton nga ang compliance hindi lang makita sa papel, no. Dapat ni ara gid pagbag-o sa mindset kag pamatasan sa aton mga empleyado kag kabataan. Importante man, ma'am, nga i-emphasize naton nga inclusive kita sa tanan nga aspeto, hindi lang sa academic, dapat sa Yes. sportsman, sa scouting, sa tanan nga school activities, open po ang STO Iloilo City regardless sa kung ano man ang gender sang aton nga mga learners. Yes. Anong mga mayor nga mga programa naton subo nga ginapatuman, Ma'am Nicole, no, para sa aton nga gender and development? Actually po, damo gid programs ang GAD sa last school year. Very creative po ang aton nga mga school heads sa kung paano nila i-support ang gender and development sa ila schools. At the same time, supportive gid po ang aton mga officials, ang aton nga schools division superintendent, assistant schools division superintendent, ang aton mga chiefs. So recently po, nag-organize kami sang gender and development nga seminar wherein nag-invite po kami sang LGBTQ nga speaker, members ng LGBTQ po. And then, dira po siya nag-orient sa amon sang SOGI bill. So, dira po na-enlighten kami tanan nga ang Yes. SOGI hindi lang gali sa isa ka target. So, kabilugan siya, gina-protect na po ang tanan. So, sa division level naman ina. Sa school level, damo man po. May mga orientation, seminars, ang aton nga mga teachers, kag ang mga non-teaching personnel man po. May mga orientation sila sa VAUSI, Violence Against Women and Children, ginatap man po ang mga mental health awareness ng aton nga mga empleyado. Kag above all po, masay ko ged nga ang tanan ini nga mga initiative malabot kay may strong kita nga partnerships, mapa-private or public nga partners, they are all supportive gid po sa tanan nga mga initiatives ang DepEd. Ma'am Nicole, madamo sa mga bulutuan under sa Schools Division Office of Iloilo City. And there are times no nga kabudlay gid ya i-monitor tanan-tanan. So paano mo ayhan gina-monitor no ang kada bulutuan nagapatuman gid ya no sa mga gender and development programs or initiatives no as focal no sang SDO Iloilo City?
Okay po. Kada school, ma'am, kay ako Division GAD Focal, ang Mhm. kada eskwelahan, ara man po school nila nga Gender and Development Focal Person. Mhm. So, tanan po na sila coordinate ako sa ila, kagapanghatag man sila ma'am sang ila nga mga proof or mga pictures nga Yeah. nag-advocate sila. At the same time, school visit man kita ma'am, ginalantaw naton kung ang ilang mga programs gina-implement gid man kag like sa ginhambal ko po gaina, wala ga stop sa implementation ang aton nga role. Dapat may ara gid po thorough monitoring kag evaluation sa kada eskwelahan. And I can confidently say po that all schools sa Schools Division of Iloilo City, 66 out of 66 ginaya po compliant gid sila sa tanan nga mga initiatives kag programs sa gender and development. Wow, yehey, no? Kudos, no, sa Schools Division Office of Iloilo City. That's a good news. 66 out of 66 schools, no, sa idalom sang Schools Division Office of Iloilo City. May ara gid ya sang GAD. So amo na ka importante, no, nga ma-instill naton sa mga minds ang aton nga mga manunudlo kag mga estudyante, no, ang gender and development. But ma'am, no, parts ang inyong nga monitoring is also assessment, no, kung paano nyo ayhan mahambal nga madinalag-on, no, ang mga GAD programs nga ini nga ginapatuman diri sa mga bulutuan sa syudad sang Iloilo. Yes, ma'am. So makita man naton ang result na again sa pagnubo sa bullying cases, mahambal ta na dira nga effective ang aton nga mga initiative sa gender and development. May mga character changes man kita nga makita kay mismo ang mga estudyante, sila man ang nag-orient sa fellow student nila sang mga initiatives ang GAD, sila man mismo ang nagiging advocate. Ang ginatawag namon na ma'am ay GADvocate po. Wow. Short term for GAD advocate po. Yes, amo nang pinakanami, no, kay once nga natudlo mo na sa mga estudyante, sila naman ang matudlo sa ilang mga kasubo nga estudyante or mga peers nila, even sa balay nila, no, naga-extend hindi lang sa ila kundi sa ila nga sa ila members of the family, no. But ma'am, ano ayhan sa pag-observe nyo, no? Ano ayhan ang mga challenges, no, mga pagpanghangkat nga inyo na pangatubang sa pagpatuman sa aton nga mga GAD programs? Yes, ma'am. So far wala gid kami sang major gid nga challenges, no. Kay as I've said, gina nga established na ang GAD sa STO Iloilo City. Siguro kung may challenge kami nga minor lang amo ang pag-sustain kag maintain kung paano namo mapadayon kag mapabakod pagid ang implementation sang gender and development. Kag isa pa gid siguro is to ensure nga ang awareness sang mga ginapang orient namon, ginapang seminar namon, dapat ma-translate gid sa ila nga aktual nga pamatasan. So dapat may mindset change gid. So hindi lang dapat compliance sa papel, no. Correct. Amo gid na ang amon pinpoint. Dapat hindi lang kita compliant sa papel. Dapat gina-practice gid naton ini sa adlaw-adlaw naton. Mhm. May mga nakitayhan, ma'am, no, nga mga projects or initiatives para nga mas ma-make sure, no, nga mangin sustainable lang aton nga mga GAD program kay ti amo naman lang na, no, ang do nakita gid naton nga challenge sa aton nga gender and development sa SDO Iloilo City. Yes, ma'am. So ginadako namon ang amon nga scope. Yes. Hindi lang about sa gender equality ang ginatap namon sa GAD. Dapat ginatap man namon ang ilang nga mental health awareness. So dira ga partner kami sa amon nga mental health focal man sa division para nga on the same side hindi lang i-address ta ang diskriminasyon sa kada eskwelahan. Dapat kita mentally healthy man kita as empleyado. Mhm. Speaking of discrimination, Ma'am Nicole, no, ano ba lang dapat nga or husto, no, nga pag-uyat sang kaso sang diskriminasyon sa aton nga mga bulutuan, no? Ano ba lang mga standard protocols nga ginapatuman, no, sang SDO Iloilo City para mas maayo, proper, no, ang pag-handle sa sini nga mga kaso?
Okay, ma'am. So, as LRP focal naman ni po nga side, so kung mag-handle kita sa bullying cases, may proper case management po ina. So, una, dapat i-prevent ta danay before na matabo, no? Kung wala pa kita case, dapat i-prevent ta danay antes matabo ang amo nga kaso. So, dapat ka capacity building kita sa aton. Recently or last year, na capacity building na namo ng mga guidance designates or guidance counselors naton, ang aton nga mga student leaders, secondary and elementary, at the same time ang mga advisors. Sa proper case management naman po, for example, may bullying case kita, ang ginahimo sa aton nga mga guidance designate is of course mahimo sila sang incident report. I-assess danay nila ano ang natabo, sino ang involved, kung sino ang mga involved ng mga kabataan. Ikaduha naman po, i-refer na nila sa ilang Child Protection Committee. So, kada eskwelahan, ma'am, may ara na sila nga Child Protection Committee. So, depende, case-to-case basis man, kung minimal man lang nga case sa Child Protection Committee, pero kung kinanglan na gid sang intervention sa other agencies, so ang role namon sa DepEd is to refer sa agencies nga concerned. And after that, katulad sang pinpoint ko gaina, dapat may proper monitoring. After sang natabo, ano na bala ang intervention sa bata, Yes. naka-provide psychological first aid, kamusta na ang iya nga pag-eskwela, nakabalik bala siya sa iya pag-eskwela. So dapat ina-monitor man naton ang kung ano ang sitwasyon kaglagay sang bata right after natabo po ang case nga mo na. And then tanata po nga mga guidance designates, kahatag na sila report sa akon sa division. Monthly po ang collection namon sa mga bullying cases, included na ma'am ang gender-based bullying. So submit nila sa division, gina-forward man po sa regional, and then dira na to makita ang pattern kung ano ang trend sang bullying para nga syempre ma-address man naton kag masolusyonan ang root cause sang among ina nga klase sang bullying po. Dira man gali naton makita, Ma'am Nicole, no, nga interconnected man gali, no, ang papel sang guidance kag sang gender and development focal sang kada buluthuan, no, kay sila ni, no, ang mga kumbaga frontliners naton sa mga sa tion, no, sang diskriminasyon nga ma-experience, no, sang aton nga mga kabataan sa mga bulutuan, Ma'am Nicole. Yes po. So, Higit po sa vital role ang mga kabataan. yes. Eh, So ano ma'am, no, sa mga ano nato, no, sa mga GAD programs naton, kay ti na mention no nga ti collective effort ini siya, no, hindi lang iya sang mga manunudlo, paano naton ginahaylo, gina-encourage ang aton nga mga ginikanan to join us, no, sa sininga kampanya, no, sa pagbuylog sa mga GAD programs naton. Okay po. So nagka-partner po kita sa LGUs, sa mga public and private nato nga mga partners, kag isa po sa mga initiative ang Brigada Eskwela. So this coming June, nagatipon po ang tanan naton nga mga partners sa community. Invited na po ang tanan nga mga ginikanan, aton nga mga partners. So sa dira nga paagi sa pagtipon naton sa ila, pwede naton dira isulod ang gender and development like sang gina-practice ang aton nga division every opening of class po. So sa June naman, matingog na naman ang tanan nga mga members ng community naton. May small talk na kita ma'am nga program nga ginahimo. Sulod na nada ang learner rights and protection, ang gender and development, kag may presence gid po sang mga guidance designates naton nga sila ang makapacitate man sa kung sino ang ilang mga audience sa school base naman po. So far, ma'am, no, sa inyo nga paglantaw, no, kamusta ang partisipasyon sa aton nga mga ginikanan sa mga programa nga ini? Madamo bala ang naga-join, no, naga-cooperate, no, sa sini nga mga programa? Yes, ma'am. Very ga-cooperate gid ma'am tanan nga ginikanan, mapa-elementary man or secondary. Actually, ma'am, curious gid sila gani kung ano ang ginatawag nga LRP, ano ang ginatawag nga GAD. So sa dira pa lang nga curiosity, dira na daga-build ang ilang interest. So kung may interest sila sa gender and development, maga-support gid sila sa tanan nga programs sa ngapon nga division. Kag kung kinaistoryahan man ma'am ang ilang participation sa mga seminars, yes po. Actually, may gina-propose naman po kami sa buong may partner kita sa CSWDO wherein sila man po ang aton nga mga participants ang mga ginikanan. So kung participation lang po ang ginastoryahan, wala gid kita problema po sa mga ginikanan naton.
Paano naman ya ma'am no sa bahin naman sang LGBTQIA+ community no paano naton gina-make sure nga inclusive no ang aton nga mga programa sa sining community no ang aton nga LGBTQIA+ community aside of course no kay ti na mention kay ina may SOGI bill nga talk no nga ginpa labot sa aton nga mga participants but aside from that no anong mga tikang ang aton ginaubra no para ma-make sure nga ti inclusive kita no welcoming kita no sa aton nga mga LGBTQIA+ community. Okay, so with regards naman po sa mga learners nga members ng LGBTQ nga community, ang DepEd Iloilo City po nag-adopt kit sang zero tolerance policy against bullying and discrimination sa aton nga mga LGBTQ+ members. So dira po gina-ensure naton nga inclusive kid ang aton nga education nga gina-provide sa maskin sin-o pa na nga kabataan. And then po protected po ang aton nga mga kabataan under sila sa Learner Rights and Protection kag Child Protection Policy. Tanan po nga programa naton gina-reiterate gid naton nga maskin ano nga kaso dapat ang aton nga utmost nga prioridad is ang safety sang kabataan. Yes, that is correct, no? Priority gid ya ang aton nga mga learners and I have to commend you, no? Kaina na mention mo ma'am, no? Yung prevention anay, no? Ang importante kung wala pa sang kaso, importante nga ma-maintain ina no through of course no education and at the same time kung may ara naman sang kaso, may ara sang incident report no nga kinahanglan ubrahon ng aton nga mga focal persons or designates dira no. Pero may nakalabot na sa muna nga level ma'am. Based sa inyo man nga pag-monitor nga nakalabot sa point nga ti hatagan gid no sang psychosocial support sang ining mga kabataan nga biktima. Actually, minimal. Mga away bata sa elementary. So, nahatag po naton nga intervention sa mga amo na nga case, mga ginagmay pa lang. Kakatok ito sa guidance designates. Kung naapektuhan ang iyang psychological or mental health, ga-refer kita sa aton nga guidance counselor. Kaya may ara man kita guidance counselor po diri sa SDO Iloilo City. So, sila na po interventions ang counseling or psychological first aid sa amo ina nga learner nga involved po. At the same time, ang alleged nga nagbully, natagaan sang intervention, ginapatawag, ginapabaluman naton ma'am ang ilang nga mga ginikanan. Of course, ang ilang nga kaso nga natabo sa eskwelahan po. So, in a year, for example, ma'am, no, ilisipon lang gid ang mga numero sang sina nga mga cases. Is that correct? Yes. Yes. No? Yes. So hopefully kung nagagamay, hopefully malabot na gid naton ang zero gid yan no nga incident sang bullying. Amo gid na yang pinaka-goal of course sang SDO Iloilo City and kita man no sa aton nga padayon nga kampanya sa against no sa mga gender-based violence no. And siguro Ma'am Nicole no at this point ano ba lang mga prioridad pa sang SDO Iloilo City tuhoy no sa aton nga gender and development. Okay. So sa mga years to come pa ma'am, madamo gid kita nga gina-plot pa nga mga activities nga i-connect naton sa gender and development. So as what I've said po, communicate or ma-connect kami sa other programs pareha sa Learner Rights and Protection, sa mental health, kag may gina-propose po kami nga tree planting sa gender and development. So, holistic po ang approach naton sa gender and development. Partner kita sa kalain-lain nga agencies. Kay ang gender and development po, hindi lang isa ka scope or group ang ginafokusan. Collaborative effort po ini para maging successful ang tanan nga programa sa SANCAD. I wonder lang Ma'am Nicole no kay na mention mo nga sige-sige or continuous no nga aton paghatag sang trainings or seminars sa aton nga mga manunudlo no tuhoy sa gender and development no mga GOD programs naton, GOD trainings naton. But I wonder no kung ang aton nga mga manunudlo no kamusta ang ilang participation also because nga there are times nga kung Zoom gani ang meeting hindi on cam pwede lang sila mamati lang no and leave it there no ang ilang mga phone. So how do we make sure nga very involved gid ang aton nga mga manunudlo kay ti sila again no frontliners sa aton nga gender and development. Opo.
dako gid ya ang role sang mga maestra kag maestro naton sa pag-implement sa mga programa sa gender and development. Very participative po ang aton nga mga teachers. Ang aton nga seminars po online, ay hindi, face-to-face po ang Oh. aton nga mga seminars. Wow. Opo. Face-to-face, ang aton nga setup is gi-invite kita sang mga speakers nga knowledgeable sa gender and development. Kag after sang seminars po, usually may mga ano pa na sila, may mga activities, Mhm. may inog pa sila. And then so far, compliant naman po sila tanan. Yes. Oh. Amo nang pinaka nami no kay ang aton gid nga mga manunudlo, ang aton nga mga frontliners, again sila ang focal no sa ilang bulutuan, sila man ang designate sa guidance no sa ilang mga bulutuan. That's why no saludo kita sa aton nga mga manunudlo kay additional task no sa ila, but still say yes no sa mga task nga ini para sa ika-maayo sa aton nga mga kabataan, for our kids gid yan no ang aton nga mga manunudlo. So siguro ma'am no, last na lang ang imo nga mamensahe sa aton nga mga tagpalamati no para mapalapnag pagid naton sa sektor sang edukasyon ining gender and development. Okay. Thank you so much, ma'am. Once again, gusto ko gid pasalamatan ang Radyo Pilipinas Iloilo no sa paghatag sang amo ining opportunity. Part na ini sang awareness advocacy namon. Kasi syempre hindi lang sa DepEd nga mga audience, nga mga personnel ang amon nga mga tap. Pati naman ang mga gapalamati sa inyong station po. So as God Focal sang Division of Iloilo City, ang mahambal ko lang po ang gender and development hindi lamang para isa ka grupo. Hindi lang para sa babayi, hindi lang para sa lalaki, para ini po sa tanan. Kag kung may isa nga gina-discriminate, apektado man kita tanan. Kung ang isa ginabuligan, kag ginarespeto, of course magauswag man kita tanan. Kay tanan, ga-ripple effect na. Kung how we treat people, ga-ripple effect gid na sa aton nga community. So ang God nagapadumdum nga ang edukasyon dapat para man sa tanan, wala sang ginapili kag ginapabayan. Dapat ang tanan ginarespeto kag ginaprotect gid naton. So bilang komunidad sa Iloilo City, importante gid ang aton nga pagsuporta halin sa mga teachers, aton nga mga personnel, sa kabataan, sa tanan nga involved sa community naton. Miyembro kita sang gender and development nga advocacy. Dapat padayon kita nga magtinabangay kag magrespeto sa aton nga mga kapwa. Kay again, ang gender and development responsibilidad ini sang tanan. Wow, thank you for that message, Ma'am Nicole. And basi may arap man ikaw mensahe sa aton nga mga God focal persons gid yan, no, diri sa syudad sang Iloilo, no, ang aton nga mga mapisan nga mga manunudlo. Okay. Sa aton nga mga God focal persons, actually mga teachers pa ni sila, ma'am. So additional task sa ila. Kudos gid sa inyong dedication kag sa inyong pagsuporta. Hindi lang sa gender and development nga programa sa aton nga division. Sa tanan nga mga programa sang division, ga-support kina sila, ma'am. So maskin ano pa nga oras kapanukot ka sa mga files nila, ara gid sila, ma'am, para magsuporta kag mag-provide sa kung ano man nga data. So gina appreciate ko gid po ang ilang commitment, hindi lang sa education nga sector, pati sa mga programa sang aton nga departamento. Yes, and with that, ma'am, no, madamo gid nga salamat man sa imo nga oras diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. We appreciate your presence, no, and we appreciate also the fact nga naghatag kamo tion para nga i-educate ang aton nga mga tagpalamati, no, tuhoy sa gender and development. Ma'am Nicole, mabuhay ka, no, and mabuhay ang SDO Iloilo City. Maayong hapon sa imo. Thank you, ma'am. Madamo gid nga salamat po. Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Nicole Joy Silva Frias, no, ang Project Development Officer, and at the same time ang Gender and Development Focal sa Schools Division Office of Iloilo City. So we're very happy nga mabalaan, no, pinaagi kay Ma'am Nicole nga nag-decline, no, may significant decline sa number of bullying cases or discrimination cases sa mga bulutuan diri sa syudad sang Iloilo because
sang nagapadayon no continuous nga campaign no sang SDO Iloilo City or sang Department of Education sa Gender and Development. Amo na ni ang resulta no na nakikita na naton ang resulta sang effort no sang continuous training seminars no education campaign sang Department of Education Schools Division of Iloilo City. And at the same time, happy kita no nga mabalaan nga hindi lang ini trabaho sa aton nga mga manunudlo, but we're happy nga gina-involve ang aton nga mga ginikanan, mga guardians. Kay again, hindi lang ni trabaho no sa education sector natin. But at the same time, dako gid no ang papel sang puluyan, sang ginikanan, sang guardians no sa overall no nga pamatasan sang aton nga mga kabataan. Di abi pwede no nga kabataan lang naton ang nakaintindi ano ba lang gender and development nga ini. But at the same time, importante nga ang ilaman nga mga ginikanan or mga members of the family kabalo ano mga dapat anong mga layi nga nagapangapin sa kinamatarong sa mga kababainhan sa members of the LGBTQIA+ community no nagapangapin sa aton no human rights naton, di ba? Regardless of gender man abi mga kaabyanan, importante nga may respeto kita no sa aton isig katao. And amo nang mga value nga or virtue nga ginatudlo, gina-campaign no siyang aton nga mga bulutuan sa aton nga mga estudyante. And ang challenge lang diri no of course ang nakita dito no sang SDO kung paano nila mahimo nga sustainable no ang ini nga mga programa, of course given na naiya nga kada tuig no naga-undergo sila training, seminars no. But ang goal pagid nila is magpatuman no sa mga sustainable programs. So kay Ma'am Nicole Joy Silva Frias, madamo gid nga salamat no sa pagpaalinton sa amon sa mga programa, inisyatiba sa Department of Education Schools Division of Iloilo City. Have to remind also sa aton nga mga kautura na for example Women's Month no hindi lang isa na kabulan no ang iya nga selebrasyon or hindi lang sa amo na nga bulan kita mag take into consideration sa mga women's right no hindi whole year round every day no dapat gina-instill naton sa aton kaugalingon no ang respeto. So hopefully, no, as mentioned man by Ma'am Nicole man, no, malabot naton ang zero discrimination, zero bullying cases, no, or case, no, sa may Schools Division of Iloilo City, and hindi lang sa Iloilo City, but entire Western Visayas. Hindi na siya actually imposible, mga kabyanan, no? Kung nagabinuligay kita, posible ang tanan. Again, gina-reiterate, no, sa interview kaina, collective effort. Buligan ta, no? Nga to niya, Department of Education.
lang naton tun-an, no? Ang gender and development. Ikabuhi naton ang aton nga mga natunan. Anyway mga kaabyanan, no, that's it para sa aton nga programa Babayi Ka. Of course, madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod, no, diri sa programa. Sa mga nagtutok sa Facebook Live, no, kag sa radyo sa 585 AM. Kabay pa, no? Nakuhaan ninyo sang lesson, no, nga aton nga programa. And kabay pa mapalapnag nato, no, ang mensahe nga ini sa aton nga mga kauturan, no, mga kaabyanan or neighbors naton sa community. Thank you sa mga nagtutok sa radyo sa 585 AM at syempre sa Facebook Live sang Radyo Pilipinas Iloilo nga sa karon 107 followers na. I-continue nyo lang mga kaabyanan ang pag-follow kag like, no, sa aton nga Facebook page. $107,000. So keep liking, keep following, no, sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Thank you man sa aton nga mga katuwang technical. Diri sa studio si Engineer Roy Louie Kaipang. Kag sa transmitter si Sir Vermore Aventura. Mga kaabyanan, no, sa ngalan ni Marian Grace Erenieta, nangin kaupod ninyo Hope Torrechante kaginiang Babayi Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.